So yun na nga no, latest update ulit tayo dito. And napakasaya natin kasi kita na natin dito meron ng asphalt. And dalawang lane na talaga siya. Kahapon, dito tayo nung hapon like, ano na siya no. Kahapon ng hapon, ano na siya parang pinaplat nga lang yung ano, kinukumpak lang yung atong nito yung buhangin na binabagsak dito. Ina-apply. Ngayon, nung ako'y napadaan dito around 12 midnight kanina, December 13, ang nangyari ay meron ng itim-itim, no? Kahit madilim, kita natin kanina na yung dulot ang yung pinaka-dulo na inabot nung binuhos silang asphalt ay doon sa Mayunahan. Pero isang lane pa lang, no, single lane. Ngayon dalawa na siya. Ito na oh, may nakita na nga tayo mga taong naglalakad sa ibabaw. So, ibig sabihin niyan, tuyo na talaga siya. So, yun talaga yung maganda sa asphalt kumpara sa semento. Kasi ang concrete cement ay napakatagal bago matuyo, no? Samantalang ang asphalt gamit agad. Pero hindi pa siya pwedeng daanan ng mga four-wheel vehicles or any kind of wheels, no? Kasi nga maaaring dapat sabay-sabay talaga dapat ang paggamit sa pagsabay sa pag-inaugurate ng tulay or pag-ribbon cutting or pag-open ng tulay natin sa Bukana Bridge. So meron tayong mga nakikitang mga tao ditong dumadaan na, no? Marami-rami din sila. So siguro pwede na siyang madaanan nga gawa nung solid na siya, no? Pero siyempre hindi mo na tayo dumaan dyan. Dito tayo sa concrete cement. Ayan. May mga bakas, no, ng gulong na dumadaan na dito. Siyempre yung mga heavy equipment ulit yan. Mga ano lang din. Gamit pantrabaho. O ito na ha. Ayos, no. So ito yung pinaka-latest update dito. Pinaka-latest na vlog natin. Pero ito, kung nagtatanong kayo kailan ito ginawa, kagabi pa. Siguro mga around mga 11 PM. Pwede, no? Mga alas 10. Basta gabi na siya bago mag alas 12 kasi ako yung napadaan dito 12 midnight na i-vlog ko na siya. So, meron na talaga siyang medyo mamasa-masa pa na asfalto. Oh, anong oras na ngayon? 4:49. Mag-alas 5 na. And eto na, kita na natin. Mayroon ng mga dumadaan ng mga tao. Diba, no? Ganda, ayos, very good. Kahit pa, no, madadaanan na natin by December 15. Yung inyong mga mga Ferrari, no? Pwede nyo lang patakbuhin dito. Yung mga Lamborghini. Yellow Lamborghini. Diba? Ibig sabihin nito, diretso na to. Tagos na to hanggang sa may pinakadulo. Sa may roundabout. Ano pa siya, no? May basa pa rin ng konti. Siyempre, ito kagabi, hindi pa to nalagyan. Ito lang yung mas nauna. May mga tao na dumadaan, no? Nice, may kalsada na. Ready to, ano na tayo dito? Traverse. Ito siya, medyo ano pa rin, no? Malagkit. Actually, di ba, pansin ko lang ang asfalto parang natutunaw siya. Parang nagmi-melt kapag matindi yung init. Anyway, dito today is December 13, Sabado. Oh, bukas, Linggo, December 14, December 15, yun na yung magiging big event para sa tulay, para sa Coastal Road Junction 2. At ito yung labasan, exit segment number 2. Mayroong piston, so ibig sabihin kung piston nga nakakadaan na nga siya, hindi na nga siya nalulubog or bumabaon ang gulong. So what more ang ating mga kapitbahay dito, no, na nagbibisikleta, para hindi naman yata nire-restrict ang mga dito na dadaan kasi pwede na nga siya madaanan passable. O siguro yung piston na yan talagang mas pinaflat pa talaga niya, no, para mas solid, compact yung asfalto. Ayos to, no? The best. Grabe. Hindi man ganun kakidlat bilis, pero at least ba nagawa talaga, like nakuha na nilang tapusin. At maagang pamasko, madadagdagan na nga yung natin, kilometer na ititipid sa biyahe at oras. Ayan na, meron na tayong bottleneck. Ayun ko lang kung magkakaroon ba talaga ng bottleneck situation dito ngayong December 15, Lunes, no? Dahil nga sa ang lalabas from Coastal Road, galing yun, marami yun, panigurado, kasi wala naman ibang labasan galing sa Junction 1, wala ibang exit kundi dito lang talaga, sadya sa may
Rojas Avenue. Dito lang sa segment, Rojas segment, junction 2. Ayos, no? Nice one. Congratulations mga taga Davao / Mindanaoan Filipino. O, kasi talaga yung tayo yung pinaka-beneficiary nito. And of course, ito rin yung sakripisyo ng lahat, no? O, lalo na sa mga taga rito na naninirahan na namumuhay ng maayos, pero sa kadahilanan nga na magkakaroon ng road widening, giveaway para sa gagawing coastal road. So isa sila sa naapektuhan, yung mga hotel, mga businesses, no, na panigurado kumikita na rin yung mga yon. Kaso nga lang napapanahon na. Ganun talaga, no, walang permanente sa isang sa mundong ibabaw. Lahat talaga may end point, may katapusan. Pero ang maganda doon sa kanila, nakapagsimula sila ng panibagong location kasi meron naman silang natanggap na bayad na malaki din naman. I mean, yung tama lang, no. Hindi ganun kamahal, hindi talaga ganun kababa. So at least siya, break even lang. Or fair in square na hatian or pagbili na value sa kailangan ng property. O yun ha. So yung natin, inaabangan, may may resulta. O sabi ko sa inyo no. Kung kaya nga. Sabi naman kasi ng mga taga rito, yung namang nakausap ko. And of course, sa mga engineers, no, City Engineering Office natin, congratulations, ang galing nyo, no. Tsaka sa mga taga DPWH, lahat ng mga bumubuo rito, construction worker, pati yung mga nagbabantay. So, maraming thank you sa inyong lahat. Sa mga andito rin, no, mga nakatira, maraming salamat din at hindi kayo naging paingot-ingot at hindi kayo nasagasaan ng inyong mga paa ng pison. Hindi magkakaroon sana ng problema sa lugar. I mean, siguro hindi tayo makapasok dito para mag-vlog ng ganito kasi nga i-restrict siya for the safety of everybody. Pero dahil sa magaling maingat itong mga kababayan nating nakatira dito sa somewhere sa may boulevard, nakapasok tayo ng basta-basta na lang. Ibig ko sabihin na hindi ganun ka strict ang rules or hindi ganun ka strict ang location, yung construction site. May dumaan na bisikleta at may mag-a-attend pang ang motor na di ako sure kung didiretso siya, tatablan ba siya ng hiya. Nag-iisip pa siya. Yung tinutukoy ko ito, yan si kuya, at natablan nga siya ng hiya, di siya tumuloy. Iniisip niya parang basa pa. Wala siyang helmet kasi huli ka ngayon. Anyway, so yun lang ha. Magandang nangyari sa Davao City ngayong December 15. Yes, aangkinin na naman to ulit ni ni Ngagve. Siyempre, walang nagawa ang trabaho, puro na lang angkin, credit grabbing. Pero siyempre, tayong mga taga Davao, tayo nakakaalam, no, sino ang talagang may pakana nito. Kaninong proyekto ito, no? Kaninong effort, kaninong effort. Collaborative effort of Duterte administration, Davao City Engineering Office, yung contractor na nakakuha ditong project na to. So yun, credit sa inyo. Ibig sabihin na maraming thank you. Siyempre, people's tax payers money. Ayan na. Happy na ba tayo? Of course, we do. Happy talaga, masayang masaya kasi ito na. Madadaanan na to by December 15. Lunes na yun. Lapit na. Si Saturday. Today. So, yung mga nasasabing baka temporary, possible, pwede temporary, pwede rin hindi. Talagang for good na talaga to kasi yung naman na talaga natin, mga coastal road ay gawa talaga sa asphalt. Hindi lang talaga tayo sure kung pero meron kasi ako nakitang komento din na masisira na daw to kapag kaulanin ng malakas or bahain. Kasi bahain kasi nung one time naalala ko dati na para basta merong somewhere in the Philippines na inanod yung asphalt. Doon ko naisip pa, lumulutang pala to. Inanod siya, natuklap tapos buo talaga siya as in chunk. Tapos yun inanod, lumutang. Sabi ko plastic at lumutang.
Ayun. So possible, pwede siyang masira, no? Pag uulanan siya. Pero hirap na tong bahain dito kasi napakalaki. Ang lawak, ang laki ng box culvert na nilagay dito sa ilalim. Oh, yung ilalim nito creek. So mahirap yata ano, hindi siguro ganoon na lang basta-bastang tawag nito, babahain or mag-overflow ng tubig. Tapos meron pa tayong pumping station system diyan. Water pumping station na yan nga kapag meron ng na bara o stagnant, no, na tubig na ipon dito mula sa ulan, mula sa kalangitan. Malamang. So ipapump yan ng ating water pump system. Okay na, we're done, no? Thank you for watching. Sana ay happy kayo, kagaya sa akin. Happy rin ako eh. Sobrang nakakatuwa na ito na nga, kita na nga natin ang resulta.